Dito Pag pagiging ano. pinalaman nila sa drug war, ano ba yung nalalaman mong ginagawa nila ng drug war? Itong mga tao na to. Yung hinuhuli tapos kasi itong si Richard Gomez Nako! at si Arisa, Nako! yung bata niya, Nako! Maka Duterte kasi. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Itong si self-confessed drug lord, idinawit na ho. Itong si Congressman Richard Gomez, kaugnay doon sa nangyari sa kanya nung nakalipas na araw. Ang nakakatawa ho dito mga kababayan, kung ano yung nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang siya hong nakikita nating nangyayari dyan sa Leyte. Diba? Kung sino yung mga self-confessed drug lord, ang binabanatan naman ho nila, yung mga politiko na kung saan galit na galit talaga sa ipinagbabawal na droga. At isa na ho dyan, itong si Congressman Richard Gomez. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin ng mabilisan. Unahin na ho muna natin itong kay Senator Alan Peter Cayetano bago ho tayo dumako dito kay Kerwin Espinosa, dito kay self-confessed drug lord. Nakakatawa, di ba? Si Tatay Digong, pinadala siya ng isang bangag doon sa Netherlands. Etong si Congressman Richard Gomez, kilalang galit sa ipinagbabawal na pulburon, ipinagbabawal na droga. Kasi yan, atleta yan eh. Karamihan ng mga atleta, ganyan. Kasi mga mga health conscious, ayaw ho nilang yung mga pagbabangag na ganyan. Ayaw ho nitong nitong si Congressman Richard Gomez. Ang nagdawit sa kanya, ang bumabanat sa kanya ngayong mga panahon na to, yung mga individual na merong napakagandang track record pagdating sa ipinagbabawal na pulburon. At walang iba kung hindi itong si Kerwin Espinosa. Mamaya natin tatalakayin na talagang babaran natin yung issue na yan. Pasadaan ho muna natin na mabilisan itong kay Senator Alan Peter Cayetano. Nagsalita na ho siya kaugnay doon sa nangyayaring sagutan nitong si Senator Amy Marcos at nitong si Cheese Escudero. Ito kasing si Cheese, ang problema ho sa kanya doon sa naunang video natin. Ano ho siya, yung tipong pinagmukha ho niyang tanga. Itong si Senator Bato de la Rosa at itong si Senator Amy Marcos. Ang tagalo nila, ilang oras yung hearing? 5 oras yung hearing. Paulit-ulit. Harapang nagsisinungaling. Itong si Marcos Lacanilao doon sa hearing. Talaga kung kung sa House of Representative lang yun, baka tinadtad na siya di ba? I mean, baka talagang unang pagsisinungaling pa lang, nasigawan na siya ni Paduano, di ba? I mean, tinadtad yung tipong talagang yari siya doon, ika nga. Di ba? Ganun yung mangyayari sa kanya. Isang isang pagsisinungaling mo pa lang, pagka inulit mo yan, sigurado may kalalagyan ka kay Paduano. Ang haba pa nga, di ba? Halos patapos na ho yung hearing noong na-contempt yan si Marcos Lacanilao. Ganun kahabang liway, ganun katagal na liway ang binigay dyan sa mama na yan. Gayong nagsusimuyaw na ang mga ebidensya na nagsisinungaling yan si Marcos Lacanilao. Ang ginawa ho ni Chis Escudero, pinagmukha ho niyang tanga itong si Senator Amy at itong si Senator Bato. Kaya ngayon, naha-hot water ho siya sa social media. Ito, pakinggan natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Bago lahat, palakpakan ho muna natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Okay itong mga niya na to. Kumbaga, hindi siya bumabaling sa mga Duterte, hindi rin siya bumabaling sa mga Marcos, pero pagka nagtarong siya, talagang solido. Ito, pakinggan natin to. Ayos to, ayos. So, I think yung misunderstanding, kasi nga, when I talk to I actually talked to the Senate President. Sabi niya kasi, may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo naiinsulto na kasi medyo may paikot-ikot di ba, yung sagot. Nagpalitan ng maiinit na pahayag sina Senate President Francis Cheese Escudero at Senator Amy Marcos. Ito ay matapos i-cite in contempt ni Senator Amy si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao bunsod umano ng mga pagsisinungaling nito. Dapat pagka binabanggit nyo yung pangalan ni Marcos Lacanilao, dapat lagyan nyo ng sa una BFF ni Lisa.
sa isinagawang pagdinig kahapon hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi agad pinirmahan ni Senate President Jesus Escudero ang contempt order at ipinag-utos na palayain ng ambasador matapos ang ilang oras na pagkadetine nito sa Senado. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Senator Amy na dismayado siya sa naging aksyon ni Senator Escudero. Ayon pa sa presidential sister, dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Totoo ho yun. Para sa atin, sobrang dangerous ko yung ginawa na yun nitong si Chis Escudero. Yung ginawa niya ho na yun, napaka-dangerous ho. Para sa atin, hindi ho tayo sang-ayon dun sa ginawa niya na yun. Dapat ho talaga, kinausap niya yung mga kasama niya. Nag-usap-usap sila, hindi lumalabas sa social media yung mga ganyang class. Yung tipong hindi mo pipirmahan, tapos mag-uutos ka na palapalayain niya si Francis Lacanilao. Tapos biglang naglabasan na katsokarat pala ni Lisa yung mama na yan, di ba? Kasama niyang magkape. Di ba? Huwag na yung nagsiselfie kasi madali lang naman yan. Oy, kokak, may selfie tayo. Madali lang naman ho yun. Ang issue dito, nasa harap mo si Lisa. Kasi kung nakadalo na ho tayo sa mga sa mga mga malalakihang piging. Yung kung sino yung mga nasa malaking lamesa, hindi naman ho kayo basta-basta makakasali dyan. Kailangan mong i-earn yung upuan na yon doon sa malaking lamesa. At doon sa malaking lamesa na yon, nandoon ho yung mga boss At base doon sa mga naglabasang larawan, kasama itong si Marcos Lacanilao doon sa malaking lamesa na kung saan kaharap niya itong si Lisa Araneta Marcos. Hindi ho basta-basta na-earn yung mga ganong klaseng pribilehiyo lalo na dito sa administrasyon na to. Kailangan meron kang mapatunayan dyan. Malamang sa mga nakalipas na panahon, meron na napatunayan si Marcos Lacanilao. Di ba? Talagang pinagkakatiwalaan siya kaya kasama niyang si Lisa Araneta Marcos, 'di ba? Magkape. Ito pakita ko sa inyo, baka mahirap na baka mayari tayo dito, baka sabihin ano ba sinasabi niya si PH na nagkakape-kape sila. Ito pakita ko sa inyo, baka sabihin niyo, yan lakihan ko yung pinakamalaki. Ayan yan. Tanggalin ko na yang si VP. Yang ganyan ho kasi, hindi naman ho kayo basta-basta makakasali sa mga ganyang klaseng lamesa. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, hindi ho. Kung kayo walang sinabi, hindi pwede yan. Diba? Kailangan muna na meron kang mapatunayan. Makikipagmerienda ka sa harap ni Lisa. Naku, maraming importanteng taong mga kausap yan. At sa tingin natin, itong si Marcos Lacanilao, isa siya doon sa mga importante. Kaya dapat sana dito kay Chis Escudero, bago niya tinanggihan yung contempt nitong si hindi pagpirma sa contempt nitong si Marcos Lacanilao, nag-usap muna sila nitong si Senator Amy. Alam ko, mga senador ngayon, wala na kayong respeto kay Amy Marcos. Kahit na presidential sister siya, wala na kayong respeto. Dito kasi naglumalabas na kay Senator Bato, given na yon kasi magkasama sila sa magkabilang hindi sila magkasama sa isang sa politika, nasa magkabilang bakod. Yun. Senator Bato at itong si Chis Escudero Kilay, kung sakaling gawin yon nitong si Chis kay Senator Bato, maiintindihan natin Kasi isa si Senator Bato de la Rosa sa mga pinaparinggan ng ibang mga ogag dyan na marami pang masusunod. Isusunod na yan si ganito, si ganyan, di ba? Isa ho siya kung sakaling kargado yung utos nitong si Cheese na hindi contempt at palayain, maiintindihan natin. Pero ang chairperson ng komite na kung saan na-contempt si Marcos Lacanilao, komite naman ho yun, itong presidential sister, O kaya yun hong talagang nagdudumilat na ebidensya na ang mga kasama nitong si Amy Marcos sa Senado dyan, lalo na yung mga katsokarat ng kapatid niya, wala na hong respeto sa kanya. Base yun sa ating payak na obserbasyon. Kasi kung rinirespeto mo pa yan si Amy, hindi mo siya sasabihin na wag mong gamitin ang Senado para lamang sa iyong political objectives, di ba? Hindi mo gagawin yun kasi rinirespeto mo presidential sister yan Pero siguro meron ng utos galing sa taas. Sige, balatan mo na. Di ba? Balatan mo na. Si Kerwin, mamaya sa atin yan. Dito muna tayo po. Senado. Tuloy. Ayon naman kay Senador Alan Cayetano, nangyari na ito sa nagdaan kung saan hindi basta-bastaan niya pirma lang ng pirma ng subpoena o contempt order ang tagapangulo ng Senado.
Ngayon, pagka indirect contempt naman, katulad niyan, yung sinasabi ng sisinungaling, ang procedure diyan kasi magbobotohan, and then hindi talaga, hindi ministerial, hindi ibig sabihin na forced ang Senate President pumirma. Kailangan niya munang makita, tignan yung... Kaya nung araw, kung naalala nyo, madalas kami mag-focus basta't may iko-contempt. At kahit bago pakawalan, no? Paliwanag naman ni Senador Escudero, ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya naibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Due process! O yung si Colonel Grijaldo, ba't di ka nagsasalita doon? Nagsabi lang siya ng katotohanan sa Senado, pagdating niya dyan sa House of Representatives, contempt siya, anong due process doon? Ano yan? Anong klaseng kagagawan na naman yan si Escudero? Diba? Linuloko muna naman kami. Dapat daw yung mga kino-contempt dahil sa pagsisinungaling, dapat dumaan ng due process. Kumusta naman yan si Colonel Grijaldo? Colonel, malapit na lang, konting panahon na lang. Matatapos na ho ang paghihirap nyo dyan. Pero yung respeto na nakuha mo sa mga sasambayan ng Pilipino dahil dyan sa ginawa mo na yan. Bigyan din ni SP Escudero na hindi niya mapapayagan na magamit ang Senado maging ang kanyang opisina para magamit sa mga partisan interests, lalo pa ang mga kumakandidato sa darating na eleksyon. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay isang institusyon na hindi ginagamit sa propaganda o self-promotion. Pambira, pagka nga naman tinamaan ka ng kilay, Okay na akong bahala dyan. Ano na talaga, bastusan na O sino pong binabanatan mo dyan, di ba? Walang iba kundi yung si Amy Marcos at itong si Senator Bato de la Rosa. Pero yung ibang mga senador dyan, kung sakaling kandidato din sila, sa bagay, wala naman silang pakialam dito kay Tatay Diggs. Yung mga re-electionist dyan, ilan ba re-electionist sa kanila? Yaang si Lapid, wala naman yan, walang kwenta yan. Walang gagawing matino yung mama na yan. Ngayon, kung manalo yung mga yan, ano magagawa natin? Hindi pa talaga handa ang mga Pilipino para sa tunay na pagbabago. Kung talagang handa na ang sambayan ng Pilipino sa tunay na pagbabago, tunay hindi ito kagagawa ng pagbabago nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung talagang handa na ang sambayan ng Pilipino, ito ang mga dapat nating iboto. Sila ang dapat nating ipanalo. Ngayon, pagka itong mga to natalo, ano magagawa natin? Hindi, kung tayo lang naman, gusto natin manalo sila lahat. Pero kung hindi manalo, yun ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Yun ang demokrasya. Masakit man tanggapin. Masakit man tanggapin. Pagka hindi nanalo itong mga tao na to, mga individual na gumagapang-gapang na yan sa harapan nyo, isa lang ho ibig sabihin yan. Maraming dasal para sa Pilipinas. Yun lang ho. Dami-damihan ho natin ang pagdarasal. Dahil yung nakita ho nating dilubyo sa nakalipas na 3 taon dito sa administrasyon na to, ika nga, sa papalapit na 2028, brace for impact. Ngayon, ano pa lang tayo, kumbaga, pababa. 2028 na, doon na, lalagapak na tayo. Parang sa di ba? Yan ang mangyayari sa atin. Pagka hindi nanalo itong mga to. Ngayon, pagka napanalo, kahit pa paano, mai-stabilize natin ang lipad natin at hindi tayo lalagapak. Kasi kahit pa paano naman, kung makapagpanalo tayo ng 10 senador dyan, ma-overpower na siguro natin yung mga siraulo dyan sa dyan sa gobyerno, di ba? Yung mga kabalbalang mga pinagagawa nila, kahit pa paano, magkakaroon tayo ng tunay na check and balance pagka nandiyan si Pastor Apollo Kibuloy. Yan si Senator Philip Salvador. Itong dalawa na to, sure ball na to di ba? Sure ball na ho yan, Senator Bato, Senator Bongo. Pag nandiyan si Atty. Lambino, si Atty. J.B. Hinlo, itong si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, pag nandiyan niya mga yan, magkakaroon ho tayo ng tunay na check and balance. At pwede ho natin ulit tawaging last bastion of democracy. Yang Senado na yan. Pagka wala yung mga yan, nako.
damihan na lang ho natin ang panalangin pag nagkataon. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ng Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ng sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Ang napakasiraulo naman ng ano mo na yan, Jesus Escudero, ng statement mo na yan. Sino ba nagsulat niyan? Ikaw ba talaga nagsulat niyan? O yung staff ni Lisa Araneta Marcos yung binibigyan mo ng champagne? Ikaw ba talaga nagsulat niyan? Pambihira. Pagkakaisa, ano magkakaisa tayo sa pagbagsak ng Pilipinas? Ganon? Sige. Ipagpalagay natin. Okay. Ibigay natin kay Chisyon. Sige, sasama kami sa pagkakaisa. Anong klaseng pagkakaisang gagawin natin? Kukonsintihin natin sa mga katarantaduhan na ginagawa ng administrasyon na to. Walang magkikibuan sa kaliwat kanan na korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung mahiwagang BICAM report na kulang-kulang at pinirmahan na pinagbisihan ng enroll bill, ganun na, magkikibaligat na lang namin tatanggapin yung mga kabalbalan na yan. Kayo naman ho. Huwag naman ho sana tayong ano naman yan anong pagkakaisang gusto nyong gawin natin? Bago natin banggitin yung pagkakaisa, kaysa ito si Senator Amy, kaysa magdulo tayo ng pagkakawatak-watak, subukan na lang natin magkakaisa-isa. Kakaisa-isa, ano ang pagkakaisahan natin? Paano pahihirapan ng mga kababayan natin Pilipino? Paano nanakawin ng pera na sambay ng Pilipino? Yung nangyayari ho ngayon, base doon sa mga nasasaksihan natin sa ating bansa ngayong mga panahon na to, yung mga kriminalidad, corruption din ho ang punot dulo niyan, tandaan nyo. Ganito, kriminalidad, droga, lahat ho yan, meron hong contributing factor ang corruption dyan. Meron ho yan sigurado. Yang illegal na droga. Bakit hindi nahuhuli? Di ko sinasabi yung mga pulis na napapadulasan, nalalagyan ng mga sindikato. Wala tayong sinasabing ganon. Pero malamang sa hindi, kung sakali man na talagang bumabaha ng ipinagbabawal na droga at wala tayong nahuhuli, ba mapapaisip po kayo? O anong naging dahilan? Korupsyon. Problema ho talaga natin dito sa bansa na to, korupsyon. At anong nagpapahintulot doon sa korupsyon? Ang napakaluwang na sistema para maisagawa yung mga kabalbalan ng mga walang yang opisyal ng pamahalaan. Di ko natin sinasabing si Chis Escudero yan. Yung umaaway nilang dalawa ni Amy, yan lamang ang nagbitbit sa atin kung bakit tayo napunta dito sa issue ng korupsyon na to. Kasi binibida nitong si Kesyo, urge Senator Amy to refrain using the Senate. Refrain? So, pagka merong iimbestigahan ng Senado na obligasyon naman nila para malinawan ang sambayan ng Pilipino, hindi na pwedeng gamitin ng Senado. Ganun ho ba yun? Di ba kanang umaga, kung anak ko lang yan si Chis, kinonyatan ko na yan. Malakas na konyak ang ibibigay ko dyan. Kung anak ko siya, nagkataon, hindi ko siya anak. Anak ko yan, naku, magkakabukol sa akin yan. Ano pinagsasabi mo? Di ba? Ano ka na ba? Tinakasan ka na ba ng kabaitan mo? Kung anak ko, hindi ko naman anak. Kaya hanggang dun lang tayo. Kung sino man ang magulang nito si Chis Escudero, bahala na ho kayo dyan. Kanya-kanya tayo ng parenting style, ika nga. Di ba? Kung nakikita nyo na nagaganyan yung mga anak nyo, ba't tanungin nyo na? Okay ka ba? O baka nakikipag-jamming ka na ba sa kanila? I mean, jamming, nakikipagtantahan, nakikipagtugtugan. Kasi singut ka rin na singut eh. Asher Kadapan Jr., UNTV. Thank you, Asher ha. Grabe naman yan. Ang haba pa ng segue ko. Akala ko di ka pa tapos eh. Tapos ka na pala. O eto na. Eto na yun. Diba? Ito yung ito yung talagang ika nga main event natin eh. Main event of the evening. Eto, naku. Sawa ng tingin nitong si Congressman Richard Gomez. Kong, susunod tumakbo kayo, senador. Mananalo kayo, manwala ka sa akin.
Magaling yan, magaling. Sa totoo lang. Nabibilib tayo dyan sa mama na yan. Base sa ano niya, base sa... Pumirma ba itong si Congressman Gomez doon sa impeachment? Markado talaga, no? Search muna natin. Bago natin siya palakpakan at talagang kabiliban, tingnan muna natin kung isa siya sa mga pumirma. Pakinggan natin itong si, itong si Kerwin, itong si self-confessed pulburlord. Hindi lang nag-file ng kaso, pero ako, kahit saan mapunta, filean ko sila ng kaso. Sir, nabanggit mo yung Nako, yari guys. Yung mga ganyang klaseng... Kasi yung mga bangag ngayon, sila yung nakakapagpadala sa sa ICC eh. Di ba? Baka itong si Kong, ito ano mo ako Kong Richard baka kala nito si Congressman Richard Gomez binabanatan natin siya. Hindi ka na binabanatan dito, Kong. Pero ako, sabihin ko sa'yo, ano ka muna, wag ka muna maglalapit sa mga airport. Hindi, joke lang. Joke lang mo yun, joke lang yun. Kasi yung mga ngayon, mahilig sa ICC, baka hindi. Pakinggan nyo masasabihin ni Kerwin dito. Pakinggan nyo. kinalaman nila sa drug war. Ano ba yung nalalaman mong ginagawa nila nung drug war? Itong mga tao na to. Yung hinuhuli, tapos Yung yung ganito, pagka ang tao nagsasabi ng, ano ho yun? Sign ho yun ng pagsisinungaling. Pagka, yung mahahabang post na yon, ibig sabihin, talagang tinatahi mo pa yung mga kabalbalan sa utak mo bago mo ilabas sa bunganga mo. Ganun ho yun mga kababayan. Yung habang, ganun ginawa niya, ano ho yun, isang... Ika nga pag nakikinig tayo ng mga nagsasalita, isa yun sa mga pinakikinggan natin. Pakinggan nyo yung pagka merong naghihiring. Malalaman nyo yung mga nagsisinungaling. Pero merong magaling magsinungaling, di nila ginagawa yun. Kumbaga, bago pa sila lumabas ng bahay, humarap sa mga anumang hearing na yan, sa ulado na nila. Kumbaga, nagkaroon na sila ng kumbaga rehearsal. Tanungin mo ako ng ganito, tapos sasagot ako. Ganun yung ginagawa ng mga yan. Pero itong si Kerwin, kumbaga, self-confess yan hindi makita ng ilang araw. Pagdating ng panahon, makita na bulagta na. Kung hindi, na. sa operation, bypass, operation nila, sasabihin nila na lumalaban kahit walang kalaban-laban yung tao. Brad, alam mo ito sabihin ko sa'yo. Hindi ako natutuwa diyan sa sinapit mo na yan. Kasi kahit paano naman, meron naman talagang mga individual na nagmamahal sa'yo. At kung sakaling magurgur ka, merong iiyak. Merong nagmamahal sa'yo, merong kang minamahal. Merong masasaktan kung sakaling mawala ka. Pero sa dami ng kalaban mo, brother, sabihin ko sa'yo, sa dami ng kalaban mo, kung ako sa'yo, huwag ka munang magbanggit ng pangalan na kung sino man yung mga pinaghihinalaan mo na gumawa sa iyo ng ganyan. Di ba? Umiikot lang ang mundo. Baka maibalik ka sa kalaboso niyan. Sa ibang kaso naman, di ba? Baka malibel ka dyan. Mahirap na. Kasi itong si Richard Gomez Nako! at si Arisa, Nako! yung bata niya, Nako! maka Duterte kasi. Oh. Tao talaga yan ni Presidente Duterte noon. Oy, naku. Pagka gumanong ka, alam na. Alam na this. Unless na lang ulam mo baka, natinga ka. Kong, hindi. Kasi ganito Pagka ikaw, napaka-hardliner mo sa droga, kahit ngayong mga panahon na to, ililinya ka kay Duterte. Ganon sa totoo lang. Kahit hindi ka tao ni Duterte, kahit hindi ka bata ni Duterte, pagka ikaw ay hardliner sa pinagbabawal na droga, bata ka ni Duterte. Ngayon, itong script, dami naman pwedeng tamaan. Laki-laki ng katawan mo, naplisan ka lang. Nakanantokwa naman. Di ko naman sinasabing sana matuluyan ka na. Wala ako tayong sinasabing ganun. Again, sinasabi ko dito, merong nagmamahal sa'yo. Pero kami dito, hindi ka namin mahal. At hindi namin mahal ang tatay mo.
Ang Albuera, kilala, bago dumating si Tatay Digong, ang balita ho natin dyan, kahit sa tindahan lang, makakabili ka ng shabu. Yun ang totoo na sinasabi ng mga taga Albuera. Yun ang sinasabi nila. Diba? Kahit sa tindahan lang, parang candy lang kung bilhin bago dumating si Tatay Digong. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, kung gaano karaming bata ang nasiraan ng bait mapahanggang sa ngayon nasa ilalim ng kabandag ng droga dahil diyan sa panunungkulan o kung paano hinandle ng ama nito, ang ano na yan, yung salot na droga diyan sa Albuera. Wala kasi yung ibang sisisihin diyan eh. Yung local chief executive, which is mayor, ang ama niya nung mga panahon na yon. At kung ang ama mo nalik siya ipinagbabawal na pulburon at ikaw nag-self-confess ka na drug lord, aba. Baka maraming anggulo ito. Hindi natin pwedeng sabihin na si Goma at yung tauhan niya dahil kasama ni Digong yan. Kasama ako ni Digong, si Senator Bato, Senator Christopher Bongos hindi gumagalaw ngayong mga panahon na to. Napakakalmado. Napakarami ng kabalbalang ginawa kay Tatay Digong. Sino ka ba para ganyan? Di ba? Manahimik ka dyan, Kerwin. Ang ating obserbasyon dito, ang ating nakikita dito, tumitindi na naman ho, ang awayan. Ito awayan ng mga sindikato. Dahil alam nila, kung sakaling maging mayor yan si Kerwin, baka gurgurin ni Kerwin yung mga sindikato na yan. Yeah, Kerwin. Yan sinasabi natin. Ako inaano ko na, tinatanggal ko na sa larawan itong si Congressman Richard Gomez. Sa paglaganap ng ipinagbabawal na pulburon ngayon sa ating bansa. At tumatakbo ka ng pagka-mayor, baka maraming galit sa'yo dahil baka isa ka na rin sa talagang galit sa ipinagbabawal na droga. Di ba isa sa mga campaign promise mo, titigil mo yung pinagbabawal na droga? Di ba, Kerwin? O baka narinig ka ng mga pulburon lord dyan sa Leyte, Albuera. O narinig ka nila, naku pagka naging mayor itong si Kerwin, mayayari tayo. Di ba? Kaya yung mo na yan, aligasyon mo dito kay Congressman Senator na bigla. Sali ka na ng PDP tapos sa takbo. Takbo ka ng Senator. Kahit pa paano naman, prinsipyo naman yan kahit pa paano di ba? Kesa naman kay Bama Aquino, kesa naman tignan muna natin kung pumirma o hindi. Pambira. Okay ba yun, Kerwin? Malinaw yun sa'yo, ha? Huwag kang bintang ng bintang. Baka natakot sa'yo yung mga drug lord dyan. Doon sa banta mo, tatapusin mo yung droga dyan sa Albuera. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling. Pero masakit ang nangyari sa amin. Kasi akala namin wala na kaming makitang liwanag. Mayor, sa nangyari, kumusta po yung nangangampanya niyo? Tuloy po ba? Ayun, itong itong nabasa natin, base dito. Rep Richard Gomez nagpaliwanag kung bakit hindi siya. Hindi ko na makita to hindi siya putol yung post work no matter how little money we have, we provide quality service to people many ways. Pumirma sa impeachment. Hindi ho siya pumirma. Kaya palakpakan ho natin. Nako, kung Gomez baka isa yun sa mga dahilan kung bakit ikaw ang itinuturong master. Di ba? Sali ka ng PD. Takbo. Alam niyo kung tatakbo na senador tong si Congressman Gomez, mananalo yan. Sa totoo lang. Mabenta ko ang artista sa sambayan ng Pilipino. Isang kindat lang nitong si Senator Richard Gomez, baka kikiligin na yung mga chicks dyan, di ba? Boboto ko yan. Baka baka yung botong makuha niyan sasabay doon kay Senator Robin Padilla Iboboto ka pa lang ng mga kadalagahan at mga kananayan, sigurado panalo ka na.
Kung Richard, ano pa, alam ko meron ho kayong ano dyan sa Leyte, talagang mahal na mahal nyo ang ika-4 na distrito ng ng Leyte, pero tingnan nyo naman ho nangyayari ngayon diyan. Kung nasa Senado kayo, mas ika nga mapaplansya yung mga dapat plansyahin dyan. Or tigil mo na? Sa ngayon, na nangyari Tuloy-tuloy yan. na ganito na na binaril ako, wala akong takot na itigil ang pangampanya ko. Tuloy ang pangampanya ko dahil ang ano ko sa taong bayan dito sa lungsod ng Albuera, itaya ko ang buhay ko para sa Para sa mga taga-Albuera, itataya niya ang buhay niya. Pagka yan nanalo, ewan ko na lang, mga taga-Albuera. Sige, tingnan natin ngayon. Hindi ako taga dyan, pero tingnan natin. Pagka nanalo yan si Kerwin Espinosa, edi palakpakan natin mga taga-Albuera. Ibig sabihin talagang solidong-solido, ika nga. sa kanila. Si Ma'am RR. Sa security ninyo Yun ang isa kong concern. Yun ang isang concern ng hindi lang sa akin, kundi ang buong slate namin na sana bigyan ng pansin to ng COMELEC na mabigyan kami ng seguridad, mabigyan kami ng security detail bawat isa sa amin ngayong pangampanya sa lungsod ng Albuera. Pabor kayo na ilagay kayo sa COMELEC control? Oo. Mas maigi na magkaroon kami ng COMELEC control dito. Dahil po. Dahil sa mga abusadong pulis na nababayaran. Brad, alam mo, ano lang kung pulis tumira sa'yo, hindi, tapos ka na. Ito sigurado ko sa'yo Hindi the police ang inabot mo. Hindi, maraming anggulo yung nangyari sa'yo na yan at hindi ako naniniwala. Una sa itatanggalin ko sa equation diyan, itong si Leyte itong si Congressman Gomez. Siya ang pinakaunang tatanggalin ko diyan. Pinakaunang titignan ko diyan yung mga drug lord sa lugar nyo. Kasi nagdeklara ka ng gera sa di ba? Yung advokasya mo yun. Baka nagalit sila sa iyo. Naku, Espinosa na naman to. Walang tayo ng business dito. Pambira nga naman, oo. Pag tinamaan ka nga naman ng mga businessman. Sa bagay, no, meron naman po palang mga mamumuhunan na nagpupunta sa ating bansa ngayon. Meron naman palang mga kapitalistang nagbubukas ng mga komersyo sa Pilipinas. Kala ko wala na naubos na meron pa ho pala. Kaso ibang business ang pinapasok nila. Sugal, ano pa? You mentioned kanina about pulburo, di ba? Mga ganyan ho ang trip nilang business ngayon. sa name ni Mayor Vincent Rama. At the same time, after the incident happened, nag-post sa social media si Vincent Rama na let's pray for your agarang paggalinda. What's your reaction on that? Sa akin ay isa lang yung isang pasasalamat na pinagdasal niya ako. Kahit na klarong-klarong na scripted kasi wala siya dito sa Albuera nung nangyari. Pati nga yung konsyal niya na si Barcelona, kapitan ng Tinagan, nakita ng mga tao ng Tinagan na pumunta doon sa bahay na may kasamang 2 pulis. At maya-maya naman lumabas siya, hindi na yon, sumama yung 2 kasama niya. Nagpunta sa bahay ni Engineer Pipok Soko. At ikaw naman, ikaw ang ama ng barangay, tapos may nangyari na krimen sa iyong barangay, hindi nagpakita. Baka meron siya lakad na mas importante diyan sa nangyari na yan sa kanyang barangay. Baka merong mas importante, di ba? Pero sigurado dito,
Wala, binasa ko lang yung post ito si Ma'am Sasurgando Sasot. So, malaking question mark din yon na sa akin lang, hindi ko naman siya pinagbintangan. Baka Oh. isa siya sa may plano. Nako! Isa sa may plano. Ano Yari ka naman dyan. po ang masasabi niyo? May binabanggit kayo kanina? Ano pong estimation niyo? Yun lang po, yung sa siguridad po namin. Sino muna gumawa ng ilong mo? Sino muna? Sino muna? Lang yung yan. Gumawa na yan. Linagyan ka pa. Dapat tinanggal na. Sino gumawa niyan? Umamin ka, madam. Ibalik mo yan, ibalik mo. Dinaig mo pa yung mga Kasi sa nangyari parang binaril na walang kalaban-laban tapos parang lahat yung nangyari sa daddy ko. Nung narinig ko yung putok, yun lang hinihingi ko sa nasaan may security kami kasi natatakot. Saka Comelec, bigyan nyo sila security. Tayo naman mga kababayan, sinasabi natin dito, merong taong mga nagmamahal dyan sa kay Kerwin, di ba? Sa mga pamilya na yan. Merong mga kamag-anak na yan. Yung buhay ni Kerwin, wala tayong pakialam dyan. Doon lang sa mga malulungkot sa kanya. Siya nag-confess ka nga eh. Di ba? Pero doon sa mga kagaya nitong si ate o mga kamag-anak mo, makawawa naman, di ba? Sila na lang. Pero kay Kerwin, nagulat nga tayo. Siya, ginanito. Talaga? Tingin, ay buhay mo pala eh. Ganun na lang ho. Ganun na lang ho siguro. Ganun na lang. Ano naman yan eh. Tadhana yan. Di ba? Yung nangyari kay Tatay Digong, di natin inaasahan. So, ang gawin na lang natin, gumawa na lang tayo ng tama. Especially dyan sa Albuera. Dito kay Kerwin Espinosa. Sakaling manalo ka ng pagka-mayor, pero sa tingin ko, malabo na mangyari yun. Kung sakali lang, meron ka mabola dyan, 2, 3. Yung pinangako nyo na itatapusin yung Liga ng Duga dyan sa Albuera, pagka nagawa nyo ho yan, maraming magpapasalamat sa inyong mga taga-Albuera. Yun. Sa mga galong kasi may pa kami sa kay. Isa yang si Kerwin wag nyo kalimutan, isa yan sa mga naging resource person. Mga resource person doon sa Quadcom hearing dyan sa House of Representatives. Nung lumaya siya, isa ho siya doon sa mga nagsalita doon at ika nga bumanat kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya wala ho tayong amor dyan sa mga individual na yan. Kay Mabilog, kay Espinosa, wala na ho. Wala ho tayong amor sa mga yan. Wala ho di ho makakatanggap ni katiting na respeto sa ating yung mga politiko na yan. Di ba? Kumbaga, kahit sinong tanongin natin sa lugar nyo, kilala kayo bilang ganun kayo. Pero dahil ang karamihan ng mga tao sa Pilipinas, hindi naman ho kayo kilala at hindi naman nila nakakausap yung mga tao sa lugar nyo, kung makaasta kayo, akala nyo kung sino mga santo. Yun kasi ho yun. Pero kahit sinong tanongin nyo ho sa Albuera, kilala ho ang pamilya Espinosa. Yun lang ho sigurado natin dito. At ngayon, pagka nanalo yung mga yan, ewan na lang ho natin. Ewan ko ba? Kay daddy. Yung nangyari kay daddy. Akala ko, yun na din yung nangyayari kay kuya ko. Hinihingi ko lang sana na nagbalater na ako sa police station, Albuera Police Station na sana bigyan kaming pag may mga lakad kami sa pangkampanya namin na may pulis na nakabantay sa amin. Yun lang po. Comelec control, pabutin po kayo. Pabor ako, mas mabuti yun kasi may nakabantay sa amin. Sa nangyari ngayon, mas mabuti. Tama naman yan. Pero ibalik mo muna yun. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Tuloy pa ba natin ng konti? Tuloy natin. Takot na ba kayong lumabas? Wala kang partigan? Opo. Opo. Vice, kahapon dumating yung mga si IBG. Nagtatanong sila bakit hindi sila pinangulakan sa interview. Our attorney advised us na wag muna kasi we are still in shock
di pa kami makapagsalita. Si kuya doon pa, inaano pa siya sa ER. Tapos tumawag si lawyer namin na wag muna kasi hindi man ako kapagsalita kahapon. Na-shock pa po. Pero may mga pulis ba dumating sa part ng Ormoc City nung nandun na si Mayor? Sa hospital? Wala. Ano po yung mga Bakit pulis na? na dumating? Alvera naman to? Ang masaklap pa no sa nangyari, di ba? Wala. Insidente. Yung mga sasakyan ko, nauna ako doon sa ospital. Yung mga sasakyan na aming sasakyan, hindi na pinapasok doon sa Ormoc, yung mga private namin na sasakyan. Hindi talaga pinapasok ng border ng Ormoc. Kaya kayo na lang humusga kung anong klaseng plano to. Ano yung panawagan ninyo? Still ongoing pa naman yung investigation? Hindi unconfirmed yung mga yan ha. Ano lang yan, your word versus nobody's word kasi hindi natin naririnig ang pagsasalita nitong si Senator Congressman Richard Gomez. Basta sigurado natin dito self-confess ka, yun lang yan. Loy. Ano yung panawagan niyo sa kapulisan interesado sa investigation na ginagawa? Sana walang mangyaring whitewash kasi malaki ang aming tiwala lalo na ngayon sa presidente natin na si Bongbong Marcos na lahat. Oo naman, walang whitewash yan. Alam naman namin na malaki tiwala mo kay Marcos Jr. Di ba? Oo, whitewash yan. Huwag ka malala. Ng mga insidente dinadaan sa due process. Due process, Yun lang due process tayo. Basta sa due process lang tayo. Punta dito yung regional director ng PNP at yung PNP provincial director din ng Leyte. Nagkausap po ba kayo kagabi? Hindi kami nakausap at hindi rin sila pumunta doon sa ospital para mag-interrogate tungkol sa pangyayari. Mas sinecure nila ang mga person of interest. At dito nangyari sa Albuera, nagtaka ako bakit dinala pa nila sa malayong sa region. Meron naman tayong police station dito. So, ibig sabihin nun, sir, yung mga pulis na nakuha doon sa area, dinala nila sa region. So, sa pagkakaalam natin, jurisdiction ng Albuera. Dapat, kung ako, sa pagkakaalam ko, siguro, dadalhin sa police station ng Albuera. Kaya, sa ngayon pa lang, hindi mawala sa isip ko na may whitewash naman itong mangyayari sa mga pulis na ito. Sa mga person of interest. Anong panawagan niyo sa Pangulo sa pangamba niyo na yan? Mahal na Pangulo, sana dinggin nyo kami na paimbestigahan talaga itong mga pulis na to at ang pangyayari na pamamaril sa akin dito sa lungsod ng Albuera. Lalo na kay Speaker of the House, Martin Romualdez, na inasahan namin, sir, na patas ang iyong pang-gobyerno. Sana walang whitewash na mangyari. Wala yan. Sir Kerwin, may nabanggit ka kanina na yung mga pulis may kinalaman dun sa war on drugs. Handa mo bang i-testify yan sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari. Lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Sir, nung marinig mo yung pag-aresto kay former President Duterte, ano po yung naging reaction po niya? Normal lang at naawa ko sa kanya dahil matanda na siya. Pero may batas tayo na dapat harapin ang mga sinasampa na kaso sa kanya. Yeah, bahala ka. Sir, kumusta naman po yung... Kung ano gusto mo, walang problema. May batas tayo ha. Hoy, yung mayor nyo sa Albuera, matindi ha. O, may batas tayo, malungkot naman siya. Okay, dahil malungkot ka, palalampasin ko lang yung sinabi mo.
Sa ngayon yung bata, yung isang natamaan, ang makasagot niyan yung father niya. Leader din ba? Leader mo ba yung Wala. leader mo? Leader mo siya? Oh. Isa sa mga leader nitong si Bill. Ayun na nga, next time huwag kayong gigit-na sa mga sa mga rally-rally. Layo muna kayo, lalo na yung mga anak nyo. Huwag yung sama, delikado dyan sa lugar nyo na yan. No? Kasi maraming dyan, mga laban-laban, ika nga, maraming gulo dyan. So, Race, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Saludo sa lahat. Saludo sa lahat. Saludo.